Isa ito sa negosyong napakalaki ng itinulong sa amin para mapagtapos ko yung kapatid ko sa kolehiyo. Binabalik-balikan, lagi pong may repeat order itong ating lumpiang sariwa. Sariling recipe po natin yung ating napakasarap na sauce. Tayo rin po mismo ang gagawa ng sarili nating wrapper. Napakakinis at napakalambot po nito. Makakasigurado po kayo na sa wrapper pa lang po, sulit na po yung mga kakain nito. At syempre, yung pinakalaman po nito ay napakasustansya. Tara na pong umpisahan yung pagluluto ng inaabangan nyo talagang recipe. Dito po mag-toast po tayo ng peanut. Pwede nyo naman po itong lutuin ng may mantika. Pwede nyo rin po itong itoast sa inyong oven. Nakadepende na po ito sa inyong preference. Pero ako, ito-toast ko lang po ito sa ating kawali nang wala pong nilalagay na kahit na anong mantika. Sa ganitong pamamaraan po, make sure lang na huwag niyong titigilan sa paghahalo nang sa ganon hindi naman po masunog sa pinakailalim. Ang lakas po ng apoy natin dito ay naka-medium low heat lang. Kapag tuluyan na po itong lumamig, pwede nyo na po itong durugin pero huwag naman pong masyadong pino. Pwede nyo po itong ilagay sa inyong plastic at pukpukin po ng dahan-dahan, or kung available naman po sa inyo ang blender or food processor, pwedeng ito po yung gamitin. Basta ang importante lang po, huwag nyo lang po itong pakadurugin ng gusto. Sa pinakalaman naman po ng ating lumpiang sariwa, ubod po ng niyog ang aking gagamitin. Para po sa akin, isa po ito sa napakasarap na palaman ng atin pong lumpia. Dati po, nung una ko pa lang po itong ginagawa, nasa 60 pesos lang po per kilo. Ngayon, umaabot na po ng 90 pesos. Minsan pa nga po may season na hanggang 100 to 120 pesos. Pero bago po natin lutuin yan, gawin po muna natin yung ating wrapper. Dito po sa ating recipe, medyo marami po yung makikita yung sangkap na aking ginamit. Pero dahil alam kong gugustuhin nyo munang subukan talaga itong ating recipe, maglalagay po ako ng mga sangkap na kakaunti lang. Bali yung ginagawa ko po ngayon ay times 4 po ng mga ingredients na aking ibibigay sa inyo. Parehong-pareho lang naman po yung proseso. Hahaluin lang po natin itong mabuti. Then para makasure po tayo na smooth po yung ating consistency, sasalain naman po natin ito bago po natin lulutuin. Panoorin nyo lang pong mabuti yung video, sisiguraduhin ko sa inyong parehong-pareho po tayo na magiging outcome. Kung sakaling nalilito kayo, pwede nyo naman pong ulitin uli. Libre naman po ito sa inyo pong mga gadget. Bali yung ibibigay ko po sa inyong recipe ng wrapper, sasakto po yan doon po mamaya sa ipapakita ko sa inyong pagluluto ng ating ubod at ng ating sauce. Ngayong ready na po itong ating mixture, diretso na po tayo sa pagluluto. I highly recommend na sana yung non-stick pan yung inyong gamitin para po mas easy po sa inyo yung paggawa nito. Sa una, gamit lang po yung tissue, basta inyo po ng kaunting-kaunting mantika, ipahid nyo po doon sa pinakakawali, then initin nyo po ito. Once na mainit na, maglalagay na po tayo ng ating mixture. Para lang po sa karagdagan yung idea, yung bawat mixture po na inilalagay ko po dito sa ating kawali ay halos nasa 1/2 cup. Niluluto po natin ito ng 2 to 3 minutes at bawat bukas po natin ng ating takip, pupunasan po natin para matanggal po natin yung pinaka-moist. Reminder lang po, bali sa unang luto lang po tayo magpapahid ng kaunting oil dun po sa ating kawali. At naka-medium heat lang po yung lakas ng apoy natin dito. Normal lang po sa una na medyo nangangapa pa kayo, pero once na magamayan nyo na po ito, napakadali na lang po ninyo itong gawin. At siguradong kapag nag-umpisa po kayo sa negosyong ito, babalik-balikan po kayo ng inyong magiging customer. Then, ganito lang po yung pamamaraan namin. Bali, diretso na po namin tinataob yung pong pinakakawali dito po sa pinaglalagyan natin ng ating wrapper dahil kusa naman po itong matatanggal. Niready ko na rin po yung gagamitin nating lettuce. Pinaghihiwa-hiwalay ko lang po ito, tinatanggal yung matigas na parte at hinuhugasan po isa-isa. Then patutuluin o kung nagmamadali po, pupunasan ko pa po ito isa-isa para po akin ang magamit. Para naman po sa pagluluto ng ating ubod, ito po yung ginamit ko dito po sa maramihan nating paggawa ng wrapper. Pero dahil espesyal po kayo sa akin, gagawa po ako ng mas kakaunti lang po, nasasapat lang po doon sa ibinigay kong recipe ng ating wrapper. Ganon rin po sa ating sauce, gagawan ko rin po kayo ng mas kakaunting recipe.
Para po sa ating pinakapalaman, magigisa lang po tayo rito ng bawang at sibuyas. Isunod po nating igisa yung ating giniling na karne. Nakadepende na po ito sa inyo kung anong klaseng karne yung inyong gagamitin. Bali, ang ginawa ko lang po, kanina po inilagay ko sa isang kawali itong ating karne. Then pinakuluan ko lang po hanggang sa tuluyang maubos yung pinakaliquid pong kasama nito. Para po sa ating mga pampalasa, maglalagay po tayo rito ng shrimp cubes, asin at paminta. Depende na po ito sa inyo, i-adjust nyo po yung lasa ng according po sa inyong panlasa. Naka-medium high heat nga po pala yung lakas ng apoy natin dito. Then maglagay na po tayo ng tubig, takpan at pakuluin bago po natin ilalagay yung atin pong ubod. Kung nakaabot ka na sa parting ito, i-comment nyo nga po kung taga saan kayo. Nang sa ganon, malaman naman po ng inyong mommy loves kung hanggang saan po umaabot itong ating mga video recipe. Lulutuin po natin ito hanggang sa mapalambot po natin yung ubod at the same time mapapaubos na rin po natin yung pinaka-liquid na ating inilagay. Kung sakaling naubos na po yung inilagay nating tubig pero matigas na po itong ating ubod, dahil minsan may mga ubod po talaga na medyo matitigas, magdagdag na lang po kayo ng kaunti pang tubig, then i-adjust nyo na lang po yung panglasa. Gawa na yung ating wrapper, ready na rin po yung ating pinakapalaman. Gawin po muna natin yung ating sauce. Nang sa ganon, palalamigin po muna natin yung palaman bago po natin ito ibabalot sa ating pong wrapper. Isa po sa sikreto ng paggawa ng ating sauce, yung paglalagay po ng peanut butter. Huwag nyo po itong i-skip dahil isa po talaga ito sa magpapalasa at magbibigay po talaga ng kakaibang sarap dun po sa ating sauce. Bali, imimix lang naman po natin lahat ng mga ingredients na inilagay ko na po dyan sa ating screen. Make sure lang po na medyo maghalo na po talaga yung ating peanut butter dito po sa ating liquid bago nyo po ito isasalang sa inyong kalan dahil medyo mahihirapan na po kayo once isinalang nyo po ito nang hindi nyo po masyadong nahahalo. Nakasalang po ito sa ating kalan over medium heat. Once na magsimula na po itong kumulo, maglalagay na po tayo ng slurry. Composed lang naman po ito ng tinunaw na cornstarch sa tubig. Then kapag kulong-kulo na po ito, magdagdag pa po tayo ng 2 minutes para maluto rin pong mabuti yung cornstarch bago po natin papatayin yung apoy sa ating kalan. At after po nating mapatayan, maglalagay naman po tayo rito ng fresh garlic. Haluin lang po natin itong mabuti at palalamigin na natin habang ginagawa at binubuo naman po natin yung atin pong lumpiang sariwa. Sa pagbuo naman po ng ating lumpiang sariwa, basta po nakaready na yung ating wrapper, malinis at tuyo na rin po yung ating lettuce, tuluyan na rin pong lumamig yung ating pinaka-filling. Napakadali na lang pong i-assemble nito. Para naman po pantay-pantay yung pinakalaman po ng inyong lumpiang sariwa, much better po na sukatin nyo ito. Nasa 1/3 cup po itong aking pinakapalaman na inilalagay. Much better po kung titimbangin nyo para talagang pare-pareho. 60 grams naman po. Dati po, ibinibenta ko lang ito ng 100 pesos ang 3 pieces. Pero dahil marami na nga po tayong mga bilihing nagtaas rin po ang presyo, ibinibenta ko na po ito ngayon ng 150 pesos ang 3 pieces or per pack. Mas mura pa rin kumpara mo ron sa mga nabibili mo sa commercial at ang kalidad po nito mga palalab, sinisigurado ko sa inyo, hindi po ako sa inyo ipapahiya. Sa packaging na gamit ko, 3 pieces po per pack yung aking inilalagay. Then kapag naset ko na po ito, babalutin ko naman po ng cling wrap. Para lang po magkaroon kayo ng idea, dun po sa binigay ko sa inyong recipe, makakagawa po kayo ng 5 packs, bali 15 pieces po ito, then may sasobra pa po kayo dahil makakagawa po kayo dyan ng 16 pieces. Kapag nabalutan na po natin ito ng cling wrap, ganito na po yung ating pinaka-packaging, kitang-kita po talaga yung ating lumpiang sariwa. Nakahiwalay rin po yung ating sauce. Ang gamit ko naman po rito ay 450 ml na microwavable tub. Kapag ibinebenta ko po ito, may nakahiwalay rin po tayong peanuts na nakalagay naman po sa ganito kaliit na container.
Para lang po tumagal yung inyong lumpiang sariwa ng 24 hours sa room temperature, make sure lang po na babalutin nyo lang po yung pinakaubod o yung pinaka-filling once na talagang lumamig na ito. Ganon rin po sa ating sauce, huwag na huwag nyo po itong tatakpan kapag mainit pa po ito. Kung ilalagay nyo naman po ito sa inyong fridge, tatagal naman po ito ng 3 to 5 days. And charan! Heto na po yung pinakahihintay ninyo. Sabi ko naman po sa inyo, magtiwala lang po kayo sa inyong mommy loves. Pinaghandaan ko po talaga itong ating video nang sa ganon, detalyado na kapag sinunod nyo lang po yung aking mga sinabi, parehong-pareho po tayo ng magiging outcome. Heto na po yung ating lumpiang sariwa recipe. Kung may kulang pa po sa mga nasabi ko at may tanong pa po kayo, don't hesitate to comment down below. Sana po ay muli ako nakapagbahagi sa inyo ngayon kahit kaunting kaalaman at naway makatulong rin po ito kung paanong nakatulong itong ating recipe sa amin. Dagdag tips pa rin po, mas maganda pong mag-costing kayo para sigurado po kayo sa inyo pong pagpipresyo.